Disclaimer, ang kwentong ito ay hango umano sa totoong karanasan at paniniwala ng ilang residente sa Iloilo. Maaaring ang ilan sa mga bahagi nito ay may halong kathang-isip upang mapalalim ang pag-unawa at karanasan ng tagapakinig. Layunin nitong maghatid ng katatakutan at hindi upang kutyain o maliitin ang mga lokal na paniniwala. Pakinggan sa sariling pananaw at bukas na isipan. Tahimik ang kalsada habang binabaybay namin ang masukal na daan papasok sa isang baryo sa kabundukan ng Iloilo. Bitbit ang ilang maleta at mga gamit sa bahay, lumipat kami dito upang magsimula ng panibagong buhay. Ang tatay ko ay nagtapos ng kontrata sa Maynila, at sa wakas ay nakabili ng lupang maaring tayuan ng sariling bahay. Malayo sa gulo, malapit sa kalikasan, sabi niya. Pero may hindi siya nabanggit, ang baryong ito, ayon sa mga matandang kwento, ay may itinatagong lihim. Lihim na nagsisimula sa mga katok sa kalagitnaan ng gabi. Pagkababa ng sasakyan, sinalubong kami ng malamig na hangin at ang halimuyak ng basang lupa. Ang mga bahay dito ay malalayo sa isa't isa, may kanya-kanyang taniman, karamihan ay gawa sa kahoy, at may ilang kubo pa ring lumang-luma na parang galing pa sa panahon ng mga ninuno. Pinakilala kami ng kapitan ng baryo na si Mang Roque. Mabait siya pero may lungkot sa mata. Basta't paggabi, iwas kayong magbukas ng pinto. Lalo na kapag may katok at di nyo kilala ang nasa labas, bilin niya habang seryoso ang mukha. Nagtinginan kaming pamilya, sino ba naman ang magbubukas ng pinto sa 10 oras ng gabi, di ba? Lumipas ang unang mga araw ng payapa. Ang mga bata ay masayang naglalaro, si mama ay abala sa paghahalaman, at si papa ay nagtutulungan sa mga karpintero para sa bahay na itatayo namin. Ako naman, bilang panganay, ay abala sa pag-aayos ng gamit, pag-ikot sa paligid, at pagkilala sa mga kapitbahay. Ngunit sa likod ng payapang paligid, may napapansin akong kakaiba. Sa gabi, tila may mga matang nakatingin mula sa madilim na gubat. Minsan, may naririnig akong yapak sa labas ng bahay, bagamat wala namang tao kapag silipin ko. Isang gabi, habang natutulog kami, biglang may kumatok. Tok tok tok. Una ay marahan. Parang mahiyain. Maya-maya ay naging mas malakas. Lie! 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 Nagising kaming lahat. Si Papay agad bumangon at sinilip mula sa bintana. Walang tao, bulong niya. Baka kapitbahay lang, sagot ni Mama habang kinakabahan. Pero hindi lang kami ang nakaranas noon. Kinaumagahan, habang bumibili si Mama sa tindahan, narinig niya ang kwento ng ilang kapitbahay. Marami raw ang nakakakinig ng katok tuwing gabi, pero kapag sinilip ay walang tao. Isang matandang babae, si Lola Daling, ang nagsabi ng diretsahan, hindi yan tao. Wag kayong magbubukas. Lalo na kung bilog ang buwan. Hindi na kami nakaimik. Habang lumilipas ang mga araw, mas nagiging malinaw na hindi ordinaryo ang baryong ito. Isa pang gabi, muling may kumatok. Hindi kami gumalaw. Tahimik lang kami sa loob. Pero parang narinig ko ang isang paanas na boses, tao po, kinabukasan, may balitang kumalat, nawawala ang alagang baboy ni Mang Efren. Pilit daw kinakaladkad palabas ng kulungan. May mga bakas ng paa sa paligid, hindi paa ng tao, hindi rin ng hayop. Sa bawat katok, tila may nawawala. Isang alaga, isang manok, minsan ay isang bata. Pero walang matibay na ebidensya. Lahat ay haka-haka. Pero ang mga mata ng matatanda sa baryo, tila alam nila ang totoo, pero pinipiling manahimik. Ako? Hindi ko alam kung matatakot ako o magiging curious. May isang bahagi sa akin na gustong malaman kung anong nilalang ang nangangatok sa gabi. Pero may mas malaking bahagi sa akin ang nagsasabing huwag na huwag ko itong subukang alamin. Doon ko unang naramdaman, ang baryong ito ay hindi basta ordinaryong lugar. May gumagalang nilalang sa gabi. At hindi lahat ng kumakatok ay dapat pagbuksan. Bilog na bilog ang buwan ng gabing iyon. Maliwanag ang langit pero tila mas madilim ang paligid. Tahimik ang buong baryo. Parang lahat ay piniling matulog ng maaga. Sa kabila ng liwanag mula sa buwan, may bigat sa hangin na hindi ko maipaliwanag. Kami naman sa bahay ay nakaupo pa sa sala, nagkukwentuhan. Si Mama ay nagkukwento tungkol sa mga pamahiin noong sila ay bata pa. Si Papa naman ay tila hindi interesado at mas piniling manood ng AC, ang mga kapatid ko'y inaantok na. Biglang niyay. Yee! Yee! Tumigil ang lahat. Muling die. Yee! Yee! Mas malakas, mas mabigat ang tunog.
Parang may kamay na ubod ng laki ang kumakatok sa aming lumang pintuang kahoy. Ano yon? Tanong ng bunso kong kapatid habang hawak ang braso ni Mama. Tahimik si Papa. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa bintana. Walang tao. Walang kahit anong anino. Pero may nararamdaman kaming presensya. Para bang may nakatayo lang sa labas, naghihintay. Walang tao, bulong ni Papa. Walang sasagot, walang magbubukas. Tapos ang usapan. Umupo siya pabalik sa sofa, pero hindi pa rin siya mapakali. Lumingon siya sa akin, ikaw, huwag kang lalabas. Kahit anong mangyari. Tumango ako. Ngunit sa loob-loob ko, may bahagi ng utak kong nagtatanong, bakit ganito kalala ang reaksyon niya? Muli na namang bumalik ang katok, ngunit ngayon ay mas mabagal at tila mas sinasadya, tok. Ilang segundong patigil, tok. Tok. Hindi yan tao, bulong ni Mama habang mahigpit ang hawak sa rosaryo. Kinabukasan, nagtungo si Papa sa bahay ni Mang Roque, ang kapitan ng baryo. Doon siya nagtagal ng halos 2 oras. Nang makauwi siya, tila mabigat ang katawan niya. Tahimik lang siya. Ako na ang unang nagsalita. Pa, anong sabi ni Kap? Hindi lang tayo ang nakarinig kagabi, sagot niya, maraming bahay ang kinatok. Pero wala ring nagbukas. Nagkatinginan kami ni Mama. Ano ba talaga yon? Tanong niya. Sandali siyang nanahimik bago sumagot. Kapag bilog ang buwan, may gumagala raw na aswang. Hindi siya lumilipad pero nakakatok sa pinto. Kapag binuksan mo mawawala ka. Parang lumamig ang hangin sa loob ng bahay. Kahit ang haling tapat ay parang may aninong nakasunod sa amin. Ilang araw ang lumipas at nagsimula ng magkaroon ng pagbabago sa baryo. May ilang hayop ang bigla na lang nawala. May batang babae na hindi makausap matapos sabihing may babaeng mumiti sa kanya mula sa bintana. Ang mga tao sa baryo ay tila mas tahimik, mas alerto, mas palihim ang kilos. Isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako sa isang malamig na ihip ng hangin. Nakatutok sa mukha ko ang bentilador, pero hindi iyon galing doon. Tumingin ako sa bintana, nakasara naman. Pero parang may humihinga mula sa labas. Mahinang buntong hininga, sunod-sunod. At doon ko iyon narinig muli. Tok. 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 Agad akong bumangon. Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan, pinilit maging tahimik. Dinikit ko ang tainga ko sa kahoy. Wala. Ngunit habang nakadikit ang tenga ko, may naramdaman akong init, parang hininga. Parang may nakadikit din sa kabilang bahagi ng pintuan. Mabilis akong umatras. Pigil ang hininga. Nanatili akong gising buong gabi, hawak-hawak ang krusipyo na iniwan ni Mama sa tabi ng kama. Kinabukasan, nagpunta ako sa bahay ni Lola Daling, ang matandang albularyo sa baryo. Gusto kong malaman ang totoo. Pagdating ko roon, tila alam na niya kung bakit ako naroon. Bakit ka naririto, iho? Tanong niya habang pinapahid ang langis sa mga bato. Nakakatok po sila sa bahay namin. Gabi-gabi. Hindi siya nagsalita agad. Pero tinuro niya ang isang kahon. Kunin mo ang laman yan. Yan ang gagamitin mo kapag bumalik sila. Huwag kang matakot, pero huwag mong gagalitin. Binuksan ko ang kahon, may bawang, langis, at maliit na papel na may sulat, hindi lahat ng kumakatok ay dapat pagbuksan. At hindi lahat ng tao ay nananatiling tao sa dilim. Umalis ako ng bahay ni Lola Daling na may mas maraming tanong kaysa sagot. Ngunit isa lang ang sigurado ko, may hindi pangkaraniwan sa mga kumakatok tuwing gabi. At ang unang katok ay hudyat lamang ng mas madilim pang susunod. Simula ng gabing kinatok muli ang aming bahay, halos hindi na ako mapakali. Laging nakatutok ang pandinig ko sa bawat tunog, sa kaluskos, sa ihip ng hangin, sa aninong dumadaan sa gilid ng mata. May binabantayan ang baryo, pero bakit parang ayaw nila itong pag-usapan? Nang sumunod na araw, nakipagkita ako sa kaibigan kong si Ramil. Matagal na siyang nakatira sa baryo, at ang pamilya nila ay isa sa pinakamatagal na naninirahan doon. Ram, napansin mo ba yung mga kakatwang nangyayari tuwing kabilugan ng buwan? Tanong ko habang naglalakad kami sa may tabing sapa. Nilingon niya ako, tila nag-aalangan. Bakit mo na itanong? May kumakatok sa bahay namin. Gabi-gabi tuwing bilog ang buwan. At hindi lang kami ang nakakaranas. Sabi ni Papa, pati si na Kapitan, natatakot. Tahimik si Ramil. Saglit siyang tumigil at sa mababang boses ay nagsalita.
Hindi ko dapat sinasabi to pero may dahilan kung bakit tahimik ang mga tao sa baryo. Lahat sila may alam. Anong ibig mong sabihin? May kasunduan ang mga matatanda noon pa man. Bawat ikalawang kabilugan ng buwan, may binibisita raw ang mga aswang. Pero hindi sila basta pumapasok. Kumakatok sila, isang uri ng paalala na andyan pa rin sila. Kapag may nagbukas, yun ang isinusumpa. Bakit hindi ko to alam? Bakit hindi sinasabi ni Papa? Baka pinoprotektahan ka lang. Pero totoo, may ilang bahay noon ang di nakinig at walang natira sa kanila. Sinunog ang bahay. Pinagtakpan. Binura sa kasaysayan ng baryo. Mabigat ang pakiramdam ko. Parang may nagdurugtong-dugtong na sa mga piraso ng katotohanan. Hindi pala ito simpleng kwentong barangay lang. May lalim, may kasaysayan. Meron bang nakaligtas sa ganung pag-atake, tanong ko. Tanging ang pamilya ni Lola Daling lang. Kaya hanggang ngayon, siya pa rin ang tanging albularyo sa baryo. Sabi nila, may ginawang ritual noon ang pamilya nila para mapigilan ang aswang na pumasok sa mismong bahay nila. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kailangan kong malaman pa. Kaya bumalik ako kay Lola Daling. Pagdating ko roon, sinalubong niya ako ng malamig na titig. Para bang inaasahan niya ang pagbalik ko. Handa ka na bang malaman ang buong katotohanan? Tanong niya. Tumango ako. Po, Lola. Umupo kami sa sahig ng kanyang bahay. Binuksan niya ang isang lumang bowl at inilabas ang isang itim na lumang libro, puno ng alikabok at lumang sulat kamay. Dito nakatala ang kasunduan sa pagitan ng ating baryo at ng mga nilalang sa gubat. Taon 1903 pa ito nagsimula. May isang aswang na tinawag nilang Aling Ambrosia, isang matandang babae na sinumpa ng mga diwata dahil sa pagkain ng laman ng tao. Ngunit sa halip na mamatay, pinili niyang manirahan sa gilid ng kabundukan malapit sa Iloilo. Napatigil ako. Ambrosia. Pamilyar ang pangalang yon. Para bang narinig ko na noon sa isang matandang kwento. Kapag bilog ang buwan, naglalakad siya sa baryo, kasama ang mga anak niyang nilalang, hindi tao, hindi hayop. Hinahanap nila ang mga bahay na mahina ang paniniwala, mahina ang pananalig. Kumakatok sila 3 beses lang. Kapag binuksan, inaangkin nila ang kaluluwa ng nakatira roon. Pero may isang kondisyon, kung walang magbubukas, hindi sila pwedeng pumasok. Itinuro niya ang isang pahina sa libro. May drawing ito ng bahay na napapalibutan ng mga anino, at sa gitna ay isang krus, isang baso ng asin, at isang pirasong papel na may orasyon. Yan ang ginagamit naming proteksyon. Pero kahit yan, hindi sapat kung hindi buo ang loob mo. Muli kong naalala ang sinabi ni Papa, walang sasagot, walang magbubukas. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kabigat ang ibig sabihin nito. Lola, paano namin sila mapapatigil? Paano matatapos to? Hindi sila basta tumitigil. Hanggat may takot, may pagkain sila. Pero may isang ritual na maaaring wakasan ang kanilang pagbalik. Ano yon? Isang pagtitipon. Dapat magsama-sama ang mga pamilya sa baryo, magkakaisa sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, lahat may kandila, asin, at dasal. Doon lang sila matatakot. Dahil kapag sama-sama ang loob at pananampalataya, nawawalan sila ng kapangyarihan. Bakit hindi ito ginagawa ng mga tao? Dahil takot sila. Dahil mas pinipili nilang manahimik kaysa manindigan. At dahil may ilan sa atin na piniling makipagsabuatan sa mga aswang kapalit ng kapangyarihan at proteksyon. Napamulagat ako. May mga tao bang kakampi nila? Tumango si Lola Daling. At isa sa kanila malapit lang sa inyo. Sa puntong iyon, parang bumigat ang mundo. Ang lihim ng baryo ay hindi lang pala tungkol sa mga nilalang ng dilim, kundi pati na rin sa mga taong piniling isuko ang sarili kapalit ng kapangyarihan. At habang papalapit ang susunod na kabilugan ng buwan, kailangan kong magdesisyon, mananahimik ba ako o lalaban? Lumipas ang mga araw pero hindi na naging normal ang lahat. Bawat sulok ng bahay ay tila may mata, parang may nakamasid. Maging ang simpleng paghahapunan naming pamilya ay tahimik, punang kaba at di pagkakaintindihan. Lalo na si Papa. Mas naging tahimik siya, laging alerto. Palaging may buntot na tingin sa bawat bintana, at mahigpit ang bilin, walang lalabas. Walang sasagot sa kumakatok, anuman ang mangyari. Hanggang sa dumating ang gabing pinakakinatatakutan ng lahat, ang kabilugan ng buwan.
Mula pa lang hapon, nararamdaman ko na ang kakaibang simoy ng hangin. Mainit na malamig, tila ba may amoy ng nasusunog na dahon. Tahimik ang buong baryo. Walang naglalaro sa kalsada, walang ingay mula sa mga kapitbahay. Lahat ay nakakandado, nakapirmi. Lahat handa na ba? Tanong ni Papa habang pinapatay ang ilaw sa kusina. Nasa gitna kami ng sala, nakapalibot sa isang mesa kung saan may asin sa platito, 3 kandila, at isang maliit na krus. Tumango kaming lahat. Ako, si Mama, si Ate, at si Papa hawak kamay, sabay-sabay kaming nagdasal. Hindi ako sigurado kung tama ang dasal, pero buong puso ko itong sinambit. Wala na akong ibang kakapitan kundi pananalig. 12:00 ng hating gabi. 3 sunod-sunod na katok. Tok. 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 Napatigil kami. Parang may suminghap sa hangin. Si Mama, mahigpit ang hawak sa kamay ko. Si Papa, buong tapang na tumingin sa pinto pero di gumalaw. Si Ate, halos maiyak sa takot. Walang gagalaw, bulong ni Papa. Muling bumigat ang paligid. May kasunod na yabag sa labas, parang kalmot sa pader, parang may gumagapang. Ang bubong, tila may tumapak. Nanginginig ang bintana. Ang kandila, bahagyang kumikislap. Tok. 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 Muling kumatok. Mas malakas. Mas mabigat. Mas nakakatakot. Isang tinig ang narinig namin mula sa labas, paos, parang mula sa isang matandang babae. Buksan niyo ang pinto, mga anak, maghatid kami ng biyaya, walang kumibo. Pero sa isang iglap, lumingon ako kay Ate, nakatingin siya sa pinto, tila wala sa sarili. Ate, sigaw ko. Pero huli na. Tumayo siya, para bang may humihila sa kanya. Buti na lang, agad siyang hinatak ni Papa. Napaupo siya sa sahig, nanginginig. Hindi sila totoo. Hindi sila pwedeng pumasok kung walang magbubukas, sigaw ni Papa. Nagpatuloy ang mga katok. Paulit-ulit. Sinabayan pa ng iyak ng mga pusang ligaw sa labas, ungol ng aso, at mga sigaw sa di kalayuan. Biglang may kumalabog. Mula sa kabilang bahay. Tao ba yon o biktima? Naglakas loob ako sumilip sa bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko sila. 3 nilalang, hindi mo masasabing tao. Mahahaba ang buhok, baluktot ang katawan, at pulang-pula ang mga mata. Ang isa sa kanila ay parang may pakpak na tuyo, parang balat ng paniki. Ang isa pa, may bitbit na sako at gumagalaw ang laman nun. Ang huli, matandang babae na nakangisi, may mahahabang kuko at itim na itim ang mga ngipin. Siya si Ambrosia, bulong ni Lola daling sa isipan ko. Parang nabuhay ang bawat kwento niya. Biglang tumigil ang mga nilalang. Tumingin sa bahay namin. Tila alam nilang nakasilip ako. May isa sa inyo mahina. Isang tinig sa isipan ko. Walang nagsalita, pero parang narinig ko iyon sa utak ko mismo. Napaatras ako. Nanlamig. Biglang nagring ang cellphone ni Papa. Si Kapitan, sabi niya. Saglit niyang sinagot ito. Ngunit habang kausap si Kapitan, nanlaki ang mata niya. Ano? Si Ramil? Saan siya dinala? Natigil ang tawag. Lumingon siya sa amin. Kinakaladkad daw si Ramil palabas ng baryo. Nakita siyang lumabas, parang wala sa sarili. May sumama sa kanya papuntang gubat. Hindi ko mapigilan ang sarili. Tumayo ako. Papa, kailangan nating sundan si Ramil. Kaibigan ko siya. Hindi siya basta-basta lalabas kung wala siyang kasama, baka sinaniban. Anak, huwag kang magpadala sa damdamin. Delikado sa labas. Pero nanindigan ako. Hindi ako papayag na mawala si Ramil ng ganun lang. Hindi ako papayag na matalo tayo sa takot. Tahimik si Papa. Hanggang sa marahan niyang ibinaba ang cellphone. Kinuha niya ang itak, isinilid ang asin sa maliit na bag at humarap sa akin. CJ. Pero hindi ka mag-isa. At doon nagsimula ang paghahanda naming lumabas sa dilim. Sa gabing iyon ng kabilugan ng buwan, habang ang buong baryo ay natatakot, kami naman ay maglalakbay patungo sa puso ng kadiliman. Sa pagitan ng kabundukan, sa gitna ng gubat, doon kami haharap sa mga nilalang na kumakatok hindi lang sa pinto, kundi pati na rin sa ating tapang. Hindi pa man kami nakakalabas ng bakuran ay ramdam ko na agad ang bigat ng paligid. Wari bawat hakbang ay sinusukat, bawat galaw ay binabantayan ng mga matang hindi nakikita.
Ako, si Papa, at 2 barangay tanod na sumama sa amin, si Mang Domeng at si Aling Lita, ang bumuo ng maliit na grupo. Bitbit namin ang asin, bawang, itak at dasal. Tahimik naming tinawid ang makipot na daan patungo sa gubat sa likod ng baryo. Ito ang lugar na ipinagbawal puntahan ng mga matatanda tuwing bilog ang buwan. Ayon sa kwento, dito raw tumitigil ang mga nilalang sa gabi para magtipon, maghintay ng susunod na biktima. Muli kong naalala si Ramil. Ang kaibigan kong palaging nakangiti. Ang taong hindi kailanman umiiwas sa gulo, pero ngayong gabi siya ang nasa panganib. Anak, dumikit ka lang sa akin, paalala ni Papa. Walang lalayo. Tumango ako, bagaman nanginginig sa kaba. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang sinasalag ng mga sanga at dahon. Sa bawat kislap ng liwanag, may aninong gumagalaw. Hindi kami sigurado kung hayop o hindi tao. Biglang huminto si Mang Domeng. May naririnig ba kayo? Tahimik kaming tumigil. Doon ko lang naramdaman ang mahihinang hikbi. Help, tulungan niyo ako, mula sa kakahuyan, maririnig ang boses ni Ramil. Paos. Mahina. Tila nalalapit na sa huling hininga. Ramil, sigaw ko. Muntik na akong tumakbo pero pinigilan ako ni Papa. Hindi natin alam kung siya nga yon. Baka patibong. Pero muling sumigaw si Ramil. Kaibigan ko kayo. Huwag niyong pabayaan, hindi na ako nakatiis. Tumakbo ako sa direksyon ng boses, pinilit kong baliwalain ang mga huni sa paligid, ang mga matang parang nakamasid mula sa mga punong kahoy. Naramdaman ko na lang ang mga yabag ni Papa sa likuran ko. Hanggang sa nakita ko siya. Si Ramil, nakaupo sa isang puno, nakagapos ang mga kamay gamit ang tuyong damo. Ang mga mata niya, pula. May dugo sa gilid ng kanyang labi. Pero hindi siya mukhang sugatan, mukha siyang sinaniban. Ramil, sigaw ko. Ngunit hindi siya kumibo. Sa halip, napangisi siya. Isang ngiting hindi kanya. Bigla siyang tumayo, binitiwan ang nakagapos na damo, at bumaling sa akin. Napakadali mo palang akitin, kaibigan, anya sa tinig na malalim at malamig. Pinadala ka nila para dalhin sa amin. Agad akong hinila ni Papa paatras. Hindi na si Ramil yan. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng katawan ni Ramil. Nagkibot ang mga kalamnan, tumigas ang mga daliri. Ang balat niya itila lumapot, nagkakulubot, at ang kanyang ngiti, lalong lumaki, parang ngisi ng halimaw. Mula sa likuran niya, lumitaw ang 3 nilalang. Mga aswang. Isang babae na may baluktot na leg, isang lalaking halos patay na ang balat, at si Ambrosia, ang matandang nakaputi, may mata ng uwak at pakpak ng paniki. Handa na ba kayo? Wika ni Ambrosia, isa sa inyo ang isusumpa ngayong gabi. Nagtalsikan ang asin mula sa bag ni Papa. Inihagis niya ito sa harap naming dahilan para umatras ang mga halimaw. Hanggang dito lang kayo, sigaw niya sabay hampas ng itak sa lupa. Nag-atrasan ang mga aswang. Ngunit si Ramil, na para bang hindi naapektuhan ng asin, ay nagpatuloy sa paglapit. Hindi ko na alam ang gagawin. Kaibigan ko siya, pero halatang wala na siya sa sarili. Isa na siyang sisidlan ng isang nilalang mula sa dilim. Ramil, kung nandyan ka pa lumaban ka, sigaw ko, halos lumuluha. Saglit siyang natigilan. Tumitig sa akin ang kanyang mga mata, at sa isang kisap mata, parang may bumalik. Anton, bulong niya. Anong nangyayari? Pero bago pa siya tuluyang makalapit sa amin, sumigaw si Ambrosia, walang takas ang sinumang kinuha na ng dilim. Sumugod ang mga aswang. Nagkagulo kami. Si Papa at si Mang Domeng ay nagsalag gamit ang itak, si Aling Lita naman ay nagwisik ng banal na tubig sa paligid. Ako? Napaluhod sa tabi ni Ramil, pilit siyang ginigising. Laban, Ramil. Huwag kang sumuko. Muling nangisay si Ramil. Umikot ang kanyang mga mata. Hanggang sa tuluyang bumagsak ang kanyang katawan. Tahimik. Gumalaw ang hangin. Nagsitakbuhan palayo ang mga aswang. Naglaho sila sa lilim ng gubat, parang usok. Si Ramil humihinga pa. Agad siyang binuhat ni Papa. Wala kaming sinayang na oras. Tumakbo kami pabalik sa baryo, habang naririnig ang huling alingawngaw ng tinig ni Ambrosia. Babalik kami at sa susunod, isa sa inyo ang hindi na makakauwi. Sa pagbabalik namin sa baryo, walang nakatulog ng gabing iyon. Si Ramil, dinala agad sa health center. Walang pisikal na sugat, pero gulat ang lahat sa kwento niya, hindi niya maalala kung paano siya napunta sa gubat.
Ngunit kami ang nakakita ng katotohanan. Hindi lahat ng kumakatok ay dapat pagbuksan. Kinabukasan, habang patuloy na nagpapahinga si Ramil, naging palaisipan pa rin sa amin kung paano siya nakaligtas at bakit tila immortal si Ambrosia. Lahat kami sa baryo ay balisa, lalo na't alam naming hindi pa tapos ang lahat. Kaya minabuti ni Papa na dumaan kami kina Lola Daling, ang pinakamatanda sa baryo. Tahimik at mahilig magdasal, pero may mga kwentong siya raw ay dating albularyo na tumigil na sa panggagamot matapos ang isang trahedya. Pagdating namin sa kanyang bahay, may kakaiba agad sa pakiramdam. Mabango ang paligid, amoy insenso at dahon ng sambong. Nakaupo siya sa balkonahe, hawak ang rosaryo. Alam kong darating kayo, mahinang wika ni Lola Daling. Gumalaw na naman ang mga nilalang sa gubat. Umupo kami sa harapan niya. Ako, si Papa, at si Mang Domeng. Tahimik kaming nakinig habang unti-unti niyang ibinunyag ang lihim na matagal na niyang inilihim. Ang aswang hindi basta halimaw lang, panimula niya. May kasaysayan. May pinanggalingan. At minsan, tao rin sila. Napakunot ang noo ko. Ibig niyong sabihin, pinili nila ang maging ganon. Tumango si Lola Daling. At minsan, pinilit sila. Ibinaba niya ang rosaryo sa mesa at humugot ng malalim na buntong hininga. Noong bata pa ako, kasama ako sa grupong lumalaban sa mga aswang. Mga albularyo, babaylan at tagapagbantay. Isa sa mga pinakamalakas noon ay si Ambrosia. Napamulagat kami. Si Ambrosia, bulalas ni Papa. Ibig niyong sabihin, dati siyang tao. Sagot ni Lola Daling. Isang mabuting tao. Isa sa mga pinakamaawain. Pero nagbago ang lahat nang mawalan siya ng anak dahil sa sakit. Hindi matanggap ng puso niya ang pagkamatay ng anak, kaya nang may dumating na isang estrangherong alok sa kanya ng kapangyarihang makakapagpabalik sa anak niya, tinanggap niya ito. Kapalit, tanong ni Mang Domeng. Ang kanyang kaluluwa, tugon ni Lola. At mula noon, hindi na siya tumanda. Isa na siyang aswang. Napayuko si Lola Daling. Kita sa kanyang mga mata ang lungkot at takot. Tinangka naming pigilan siya. Ako mismo ang nagtangkang magbalik loob siya. Pero huli na ang lahat. Naging leader siya ng isang kultong aswang na ngayon ay muling bumabalik sa baryo. Bakit ngayon lang sila muling lumitaw, tanong ko. Dahil may bagong susunod, sagot ni Lola. May pinipili silang bagong kasapi. Isang kabataan. Malapit sa inyo. Nanlamig ang buo kong katawan. Si Ramil, tanong ko. Tumango si Lola. Ang pagkakaalam ko, naitanim na sa kanya ang binhi ng kadiliman. Hindi pa huli ang lahat pero kailangang kumilos agad. Kapag sumapit ang ikatlong bilog ng buwan, ang huling yugto ng ritual, magiging isa na siya sa kanila. Kinilabutan kaming lahat. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang malamang dating mabuti si Ambrosia, o ang posibilidad na tuluyang mawala si Ramil sa amin. Paano siya maililigtas, tanong ko. Tumayo si Lola at lumakad papasok sa kanyang lumang silid. Ilang sandali pa, lumabas siya na may hawak na maliit na bote na may kulay lila ang laman, at isang sinag ng liwanag ang tila tumama rito nang mabuksan. Ito ang huling langis mula sa punong balete ng panay, paliwanag niya. Isang sagradong langis na ginagamit noon para sa paglalayas, isang ritual upang palayasin ang masamang espiritu. Pero delikado ito, dagdag niya. Kailangang gawin sa mismong gabi ng ikatlong bilog ng buwan, sa mismong lugar kung saan siya sinumpa. Napalunok ako. Muli naming haharapin ang gubat. Muli naming sasalubungin ang dilim. Handa na ba tayo? Tanong ko sa kanila. Si Papa ay tumango, mahigpit ang hawak sa kanyang itak. Para kay Ramil. Para sa baryo. Habang papalubog ang araw, muling bumigat ang hangin. Ang anino ng kagubatan ay tila gumagapang palabas. Si Ramil, tulog pa rin sa health center, ay nagsimulang bumaliktad ang mga mata habang bumubulong ng mga salitang hindi namin maintindihan. Tanda na malapit na ang ikatlong bilog ng buwan. Lumipas ang ilang araw sa baryo na punong-puno ng kaba. Lahat ay alerto at halos walang natutulog sa gabi. Habang si Ramil ay nasa health center, 24 paghahati-7 siyang binabantayan ni Papa at Mang Domeng. Ako naman ay madalas kina Lola Daling, nagsasanay kung paano gamitin ang sagradong langis at kung paano isagawa ang ritual ng paglalayas, isang sinaunang pamamaraan upang iligtas ang isang taong nasa ilalim ng impluwensya ng dilim.
Lumapit ang gabi ng ikatlong bilog ng buwan. Tahimik ang buong baryo. Masyado itong tahimik para sa isang normal na gabi, walang huni ng kuliglig, walang lagaslas ng hangin. Pati aso't pusa ay tila naglaho. Para bang huminto ang oras. Bago kami umalis, lumapit sa amin si nanay at tahimik na niyakap ako. Anak, anuman ang mangyari alalahanin mong mahal ka namin, sabi niya habang pinipigil ang luha. Tumango lang ako, walang salitang kayang ipahayag ang bigat sa dibdib ko. Bitbit namin ang sagradong langis, isang itim na kandila, at ang rosaryo ni Lola Daling. Nagtungo kami sa gulod ng kagubatan, sa lugar kung saan una naming natagpuan si Ramil na nawalan ng malay. Sa gitna ng madilim na kagubatan ay may bakanting lugar, bilog na parang clearing na walang tanim o anino. Doon raw ginawa ang orihinal na ritual ni Ambrosia, ayon kay Lola. Pagkarating namin, agad naming inilatag ang mga gamit. Inilagay ko si Ramil sa gitna ng bilog habang kami ay nakapalibot. Nagsimula akong magdasal habang hawak ang langis. Ang paligid ay biglang lumamig at ang mga dahon ay nagsipaglaglagan kahit walang hangin. Habang nagdarasal ako, biglang nangisay si Ramil. Tumitirik ang mga mata at lumalabas sa kanyang bibig ang kulay itim na laway. Nagsimulang umalon ang lupa sa paligid, mga anino'y lumitaw mula sa kadiliman, at sa harap namin, dahan-dahang lumabas si Ambrosia. Hindi niyo siya maililigtas, malamig niyang k***a. Isa na siya sa amin. Tumayo si Papa at itinaas ang kanya. Hindi mo na makukuha ang anak ko sa kapatid ko. Hindi dito. Hindi na yon. Ngunit mumiti lamang si Ambrosia. Wala kayong laban sa akin. Ako ang ina ng dilim. Naglakad lapit sa bilog, ngunit bago pa siya makatawid, isinabi ni Mang Dome ang siradong langis sa kanyang daraanan. Bigla siyang napaatras, at bumalot sa kanya ang parang usok na maputi, tila sinusunog siya ng liwanag. Daw niya, nag-iba-iba ang boses, mula sa matanda, bata, lalaki, ay lahat ng anyo, labas sa kanya. Mawalan kami ng lakas sa kaba at takot. Pero hindi ako tumigil sa dasal. Habang hawak ang rosaryo, pinahid ko ang natitirang langis sa noo ni Ramil. Sa ngalan ng liwanag, ngalan ng iyong katao, bumalik ka sa amin. Nagliyab ang itim na kandila sa gitna ng simulang manginig ang lupa. Si Ramil ay sumigaw ng ubos lakas, habang si Ambrosia ay dahan-dahang naglalakad palayo, tila nang hihina. Papatayin ko kayo, huling ni Ambrosia, bago siya biglang naglaho sa makapal na usok. Pagkatapos ng minuto, huminto ang pag-uga ng lupa. Bumalik ang hangin. Bumalik ang mga huni ng insekto. At si Ramil dahan-dahang dumilat. Kuya, tanong niya, halos walang boses. Anong nangyari? Naluha ako sa tuwa. Bumalik ka, Ramil, nandito ka na ulit, nagyakan kami. Si Papa, si Mang Domeng, at maging si Lola Daling na dumating matapos ang ritual, ay napangiti. Hindi lahat ng nawawala ay kailangang mawala ng tuluyan, sabi ni Lola Daling. Basta't may lakas ng loob at pananampalataya may pagbabalik. Ngunit bago kami umalis, may iniwan si Lola Daling na babala. Hindi tapos. Hanggang buhay si Ambrosia, balik at babalik siya. Pero ngayong alam na natin ang paraan, handa na tayo. Habang tinutulungan namin si Ramil tumayo, sumilip ako sa langit. Maliwanag ang buwan, buong buo. Ngunit para bang nawalan ito nang parang may nakatingin mula sa dilim. Makalipas ang isang linggo mula sa ritual, bumalik na sa kaayusan ng baryo. Unti-unti na ring nakakahinga ng maluwag ang mga tao. Si Ramil ay tuluyan nang nakarecover, bagamat payat at na pa, ay muling nagbabalik ang kanyang sigla. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napapansin kong may kakaibang pagbabago sa kanya. Madaling mapagod si Ramil, pero may mga pagkakataon din na tumitigil siya, parang may kinakausap sa hangin. Minsan, nakikita ko siyang nakatitig sa buwan ng matagal, nakakunot ang noo, parang binubuo sa isipan. Sa bawat sandaling lumalapit ang kabilugan ng buwan, mas lalo siyang nagiging tahimik at mailap. Nakita ko kay Lola Daling magtanong. Lola, ligtas na ba talaga si Ramil? Tahimik siyang tumango, pero kita sa mata niya ang alinlangan. Ligtas na siya sa impluwensya ni Ambrosia, pero may iniwang tatak ang dilim sa kanya. Isang alaala. Isang koneksyon. Kinilabutan ako. Ibig mong sabihin, hindi siya magiging aswang, sabi ni Lola, ngunit hindi na rin siya gaya ng dati. Siya na ngayon ang tagapagdala ng balanse. Tulad ng mga sinaunang
bantay, mga taong nagdaan sa dilim, pero piniling yakapin ang liwanag. Mga tagapagtanggol ng hangganan ng tao at nilalang ng dilim. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, takot ba, paghanga. Isang gabi, habang tahimik kaming nagkukwentuhan sa ilalim ng punong mangga, bigla akong tinanong ni Ramil, "Kuya, sa tingin mo, ako ang pinili ni Ambrosia?" Hindi ako nakasagot agad. Tumingin ako sa kanya, payapa ang mukha niya, pero ang mga mata niya mailalim, parang nakakita ng libo-libong lihim ng mundong ito. "Siguro kasi matatag ka. At marunong kang magmahal," sagot ko sa wakas. At dahil alam ng dilim na kapag nakuha kanila masisira ang lahat. Ngumiti siya. Pero nabigo sila. Tumango ako. Kasi mas malakas ang liwanag sa puso mo. Mula noon, naging mas aktibo si Ramil sa mga gawain sa baryo. Tinuruan siya ni Lola Daling ng mga lumang orasyon, mga panalangin laban sa dilim, at kung paano makilala ang mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng mata. Ako naman, sinamahan ko siya. Hindi ako katulad niya, naging parang alalay niya ako sa bawat pagsubok. Dumating ang huling gabi bago kami bumalik sa Maynila. Nag-ayos kami ng konting handaan sa baryo bilang salamat. Muling sumaya ang mga tao, nagkakantahan, may lechon, at maraming pagkain. Nagbigay si Papa ng mensahe, hindi natin kailanman makakalimutan ang dinanas natin. Pero ngayon, mas matatag tayo. Mas buo ang ating pagkakaisa. Ngunit habang abala ang lahat, may isang matandang babae na hindi ko kilala ang lumapit sa akin. May hawak siyang baston, at suot ay kulay abot itim na bestida. Mag-ingat kayo, may ibang mas malakas pa kay Ambrosia. Si Ambrosia ay alagad lamang. Hindi pa tapos ang kwento nyo. Paglingon ko para tawagin si Ramil na wala ang babae. Ikinuwento ko iyon kay Lola Daling at tahimik siyang tumingin sa akin. Dumating na ang susunod na yugto. Pero hindi pa ito ang panahon. Magpahinga muna kayo. Ang kwento ninyo ay hindi pa tapos, pero may oras pa kayo para maging handa. Pag-uwi namin sa Maynila, naging tahimik muli ang buhay. Pero sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, sabay kaming tumitingala ni Ramil sa langit. Pareho naming alam, ang kadiliman ay palaging sumusubok bumalik. Pero ngayon, hindi na kami takot. Dahil hindi na kami basta-basta biktima. Kami na ang bantay. 7.